Minsan, puro kita na lang, puro puhunan na lang yung binabanggit ninyo. Paano naman yung gastos sa pagkain? Guys, parang pansin nila Sir Meat, dito raw nagmi-mate yung mga alaga nila pag pinapakawalan. Siguro nagkakayahan sila dun sa kanilang kulungan. Pero pagdating naman ng araw, di ba? I-harvest nyo naman. I-harvest mo naman. And tulad po nila, ina-harvest nila ngayon, nire-reinvest nila yung kanilang income dito sa kanilang farm. May private resort. So talagang nag-upgrade yung farm po nila. Nice! Anong klaseng pagkain yung ginagamit niya dito? So sir, duck layer sari manok. Okay. Sari manok, baka naman. Yali, ang tanong ng mga kababayan natin, mga ka-video natin, minsan, puro kita na lang, puro puhunan na lang yung binabanggit ninyo. Paano naman yung gastos sa pagkain? Actually sir, ang napapakain namin ay 1 bag daily. Isang sako! Yes. Maghapon yon. Kailan nyo ba pinapakain? Morning and afternoon? Paano? Sa setup namin, sir, is hapon kami nagpapakain. Anong oras? Mga alas 4, sir. Kasi ang ginagawa namin, pinapakawalan namin sa umaga itong mga to para Mag-swimming. Yung private resort po nila. Ayun! Magamit. Kaya, Akala ko flood control yan. Private resort pala. Okay. Tapos? tapos pag hapon, para mabilis po silang umuwi. Pumasok hapon po, dito. Doon mo sila kumakain, sir. Isang sako Sa isang araw. ng feed sa isang araw. Magkano bang isang sako niyan? Nasa, oo. 1,380. So halos 1,300 ang gastos nila sa Daily. daily yon. Wala pa sir yung mga vitamins. Saglit, kung daily yon sa breeder. Tapos, i-compute natin yan sa bago sila mangitlog. Di ba? From the start, nang nakuha mo yung ducklings kayo sa experience ninyo, meron ba kayong feasibility na parang, ito yung panimulang heads natin, tapos ilan ang kakainin niya hanggang siya ay mangitlog? Nasa estimate po 5 pesos daily lang. 5 pesos daily ang computation namin, hindi sa per kilogram ng feeds. So parang 5 pesos daily hanggang sa mangitlog po siya. Per head, sa 300. Sa 300. Ayan, so Sila na mag-compute. sila na mag-compute. So 5 pesos daily. Daily yan. Pero kung titignan mo itong 300 plus, kasi pati lalaki, 380, halos 1 bags na ang equivalent or value ay 1,300. So guys, madali sa umpisa, pero medyo pag tumatagal, kung wala kang bala, kung wala kang extra na pampapakain dito, medyo kailangan gagalingan mo. Kasi medyo pricey din siya. Pero pagdating naman ng araw, di ba? I-harvest nyo naman. I-harvest mo naman. And tulad po nila, ina-harvest nila ngayon, nire-reinvest nila yung kanilang income dito sa kanilang farm. So ngayon, Sir Mitz, gusto kong makita yung private resort at the same time, yung bago nyong innovation sa inuman. At saka yung parang... Inuman na tayo na. Ay, sakto pulutan. Inuman. Inuman ng mga alaga. Inuminan. Okay. So tara, puntahan natin. Ito yung binabanggit natin kanina. Sir, paki-explain naman, bakit ganyan ngayon ang setup mo? Ito yung setup namin ng inuman, sir, para yung tubig na iinumin nila tapos liliguan, hindi po nakasama dun sa tulugan Puratex. nila. Mhm. Kasi imagine nyo po itong gantong putik po, Dumi. dumi, nakaapakan nila na hihigaan, tapos pag dyan nila itlog yung itlog nila, napakarumi po compare po naman dun sa kanina na napakalinis po talaga. So mas hygienic, kumbaga, Opo, yung setup po nila ngayon. Dahil, ito parang gawa lang sa alulod, no? Tama ba? Opo, sir. Ayan, no? Design po niya. Design niya. Tapos may continuous na water dito. Opo, sir. Kunti lang yung Mabilis magpainom, Mm-mm. mabilis din linisan. Okay, pag sumobra na yan, aapaw naman. Opo, sir. Ayan. So makikita rin natin guys dito As in, yung binabanggit ni Sir Mitch kanina, as in,
dumi. Opo. Di ba? Pero hindi po siya ganun kabaho ang dumi ng mga Peking ducks. Opo, kung ganito po yung Oo. setup, sir, para ano. Sakto naman na-absorb na rin ng lupa yung dumi nila, no? And plus this one, mga ano tawag ba dito? Steel matting. Ayan. Siguro pagkainom nila, dyan na rin sila dudumi, no? Parang mas ano nga po talaga eh. Ayan. So guys, ayan. So sa tingin mo, ito, pwede mong i-recommenda sa mga kabidyo natin. Opo, sir. Recommended po namin yung gantong design para kasi napakahirap po kung yung waterer po yung ibibigay mo, lilinisan mo araw-araw, lagyan mo tubig, ibabiyahe mo pa, napakapagod. Kaya yun po yung sa lahat po ng farm dapat continuous learning kung anong na-observe mo sa farm mo na parang mas mabilis mong matatrabaho. I-compare mo natatrabahuin mo ng 2 oras, natatrabaho mo lang ng 10 minutes, mas madami ka pang magagawa. Kaya ganito po yung tubig. Pag ano po yan, meron po dong drain. Bubuksan ko na lang yung drain niya, tapos Papalitan. meron po akong telang ihahawi na ganon. Ah. Malinis na po agad. Tsaka stainless, mas maganda po yung stainless, sir, para ano. Yes. Hindi kalawangin. Hindi kakalawangin. Stainless po ito, nalulod, no? Parang ano siya, tawag nun, pinagdugto-dugtong nyo lang, no? Pinapabricate po namin. Pinabricate lang. Pero parang design siya parang alulod, pero mas maluwang siya, no, mga kabidyo. So ito, hindi naman masamang gumaya. Sa lahat ng mga kabidyo natin na may Peking ducks na rin at nakabili ka nila, Ma'am Trish, pwede nyo pong gayahin yung setup nila sa pagpapainom at may elevate escalator, may private resort. So talagang nag-upgrade yung farm po nila. Nice! Guys, dito pa rin tayo sa farm nila Ma'am Trish at Sir Mitch. Ito na yung sinasabi nila, pinakawalan na nila yung kanilang mga alagang Peking ducks. 380 lahat yan. Puntahan nila na sila sa kanilang private resort. Kumbaga sa ilog. Ayan. At magsiswimming na sila. Tara, tignan natin. Sila doon sila mas nagme-mate. Oo nga, no? Okay. Mas gusto nila. Guys, may binabanggit si Sir Mitch. Pag nagsiswimming sila, pag pinakawalan mo sila, mas lalong doon sila nagme-mate. Bakit kaya? Hindi ko alam, sir. Pag tignan mo, Parang nagda-duck stroke na yung mga yan. Ayan. Ayun, no? O, talagang ano pa, oh. Naku! Kasi para hindi po ata, hindi mahirapan yung babae. Kasi nasa tubig sila. Kahit Naka-float sila. Kahit sasakyan siya ng lalaki. Okay lang. Opo. So, parang hindi ata private resort ito, eh. Parang Swang Resort. Parang ano to, eh. Ginawang motel. Ayan. Guys, ano, sarap panoorin. Visit Marino nila. Guys, parang pansin nila Sir Mitch, dito raw nagme-mate yung mga alaga nila pag pinapakawalan. Siguro nagkakayahan sila dun sa kanilang kulungan. Katapos nilang mag-mate, visit Marino na sila. Masaya yung lalaki. Pansinin mo, sir. Ayan, no? Iikot siya. Nagda-into boyfriend ko. Oo nga, no? Ayun, no, kanya-kanya na silang ano. So parang ano yan, tao din, no? Parang binigyan mo sila ng kalayaan na gawin yung gusto nilang gawin. Matakaw pa sila sa damo niyan, sir. Pag minsan ito. Kinakain nila pati damo. Nice. Ayan, no? Parang pang-Olympic. Duckstroke, oh. Papakitang gilas sila. Papakitang gilas sila. Hindi mo pa nga ng video ganyan dito. Gandang tignan, no? Sige lang. Guys, kanina nakita natin pinakawalan ni Sir Mitch yung kanilang mga alagang mga Peking duck. Sir, ano yung benefit ng pagpapakawala ninyo ng mga alaga nyo dito sa ilog po ninyo? Sa mga Peking ducks kasi, sir, sila, ang hilig nila is sila ay waterfowl
Mas gusto nila yung maraming tubig, naliligo sila, groom nila yung katawan nila, parang kinukutuhan. Mas Yes. masaya po sila pag ganun. Tsaka kapag nakaka-swimming sila, sir, doon sila nagme-mate. Okay. Opo, doon sila nag-breed. Mas gustong-gusto po nila mag-breed sa tubig po. Parang nakita ko kanina kasi, hindi nahirapan yung babae. Opo, Nung pag sinakyan ng lalaki, kasi lumulubog. Opo. Diba? Parang Compare dito sa lupa, parang madadagan. Mabigat yung lalaki. Oo, mabigat yung madadagan lalaki sa kasi heavy tong mga lalaki. Opo. Anyway, kumbaga, it's a natural way ng mga alaga natin dito. Dahil sabi nga natin, pansin natin, nung pinakawalan ni Sir Mitch kanina, ang saya-saya ng mga Peking ducks. So parang nakikita ko dito, parang binibigyan nyo din sila ng laya na Opo. parang gawin, hindi lang sila nakakulong, no? Ikaw, Ma'am Trish, ano ba yung parang with your experience, ano ba yung nakikita mo pag napapakawalan nyo sila dito? Mas nakakain po nila yung mga gusto nila, kagaya ng mga damo. Ayan o. Pagkatapos po nilang maligo, talaga kukot-kot sila ng mga damo dyan. Saka yung mga kuhol na nakakain nila sa fish pan, pwede rin po nilang makain. Hindi lang pure feeds. Siyempre, nakakasawa naman po kung sa tao ba man, ulit-ulit yung pagkain mo, yung ulam mo, di ba? Puro Magsasawa. adobo. Puro ganun. adobo, umaga, tanghali, Tsaka hapon. sa araw, sir, parang dapat kailangan nila ng arawan. Pagkatapos ng Ayun. ligo, paaraw po sila, sunbathing na sila dyan. Wow, okay. So parang kumpleto, no? Kumpleto sa Ricardo's yung style nila dito. Aside from nakakulong, then pakakawalan nila, pakakainin nila kung anong gusto nila dyan. May snacks sila, no? Opo. AM and PM snacks. Opo, sir. Then pagdating po nila ng gabi, ng hapon, ayun na dinner time. Opo. Pasok Ayan. nila sa hotel nila, sir. Nasa hotel na. Opo, private room. Private room. Alright, guys, ang dami na naman natin natutunan kay Sir Mitch. Talagang ano na to, malapit ba kayo? Kakasal na kayo, ha? Invite nyo kami, ha? Alright. So, guys, eto na, pupunta na talaga natin yung kanilang incubator area kung saan kanilang sinasalang yung mga itlog at the same time, yung additional business nila na paggawa ng incubator para sa ating mga kababayan na gustong mag-incubate ng kanilang mga itlog.